Handa na po. Kanina nanonood ako sa mga maikling live ni Joy, yung sinundo niya si EB Hugalbot tsaka si Jun Abinis, no? Mukhang handang-handa naman po yung ating pong mga vloggers na inimbitahan para sa hearing bukas ng fake news, pogo vloggers, at saka narco vloggers na tinatawag, no? Okay, so yan po, ang tingin ko diyan, mapapasubo itong mga congressman. Ngayon lang po sila makakaharap ng mga tao na very willing na makipagsagutan, hindi po natatakot, mabilis mag-isip. Ibang uri po na dadami na po yung superstar na vloggers. Yan. Ang tingin ko pa riyan, paurong tayo, no? Habang ang mga social media sa buong mundo ay nagiging open, tinatanggal po yung sinasabing control, no, ng mga tinatanggal na po yung mga fact checker. Baliktad naman ng sa Pilipinas, no? Talagang paurong po yung pag-unlad natin eh. Yan po kasi walang tiwala yung mga nag-iisip niyan na yung mga Pilipino. Ano lang yan eh. Ang tingin lang niyo sa mga Pilipino kasi mga bobo at kayang paikutin. Yan. Kasi ganyan yung treat ninyo. Okay. Pag-uusapan din po natin, ano pa ba ibang pag-uusapan? Para may gusto pa akong pag-usapan eh. Nakaligtaan ko na. Yun po, no, yung iba po tong dapat hindi tayo madala, no? Hindi tayo madala ng solo-solo. Kasi yung kalaban po natin, buhat-buhat po yung kanilang kampanya. Sana po hindi ganun. Tayo rin, no? Tayo na nga yung agrabyado. Ang chance lang po natin na may maging epekto, hindi po yung ilan yung napapasok, yung ano po, yung purpose natin, tandaan nyo ng 2025. Malinaw po yan sa kalaban natin. I-straight nila yung 12. Lugi tayo dahil mga masikat yun. Tapos sila pa'y nananawagan na straight yung 12. Samantalang tayo, nananawagan tayo ng kanya-kanya. Kawawa lang si BP Sara. Tandaan natin, gusto po nating makatakbo si BP Sara pagdating ng 2028. Kasi tigilan na natin yung mga pagpuna-pagpuna kung hahayaan naman natin sa kanila yung ibibigay natin sa mga senador, yung bilang, no, sa kalaban natin. Okay, yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo, nakakatuwa, no? Yung attitude ng mga vlogger, no? Natatandaan ko, meron ding fake news na noon, pinag-usapan, tapos inimbitahan na rin yung mga vlogger noon. Diyan po sumikat sila, no? Sila Thinking Pinoy, sila Mocha Uson, no? Yung talagang nakilala sila, eto pala. Eto pala yung mga tinutukoy na vlogger na yan, no? So same thing, ako tingin ko, pag natuloy po bukas, ay tuloy na tuloy naman po yan bukas, ang magiging epekto po niyan, marami na po. Kasi dyan nagkaroon ng mga superstar vloggers eh. Dadami po yung superstar vloggers. Ito pong batch ng mga inimbitahan na to, di hamak na mas magagaling kaysa yung mga unang batch. Hindi ko naman sa minamaliit yung mga kakayahan kasi nariyan sila Atty. Trixie, sila Joy, sila Hugalbot, sila Atty. Glenchong, sino pa ba mga naimbatahan?
talagang level up na eh. Level up na po yung talino ng mga vlogger na naimbitahan dito, no? Sa tingin ko nga mas marami pa pong mas marami pa pong sikat na sisikat o mas marami pa pong mas magagaling na vlogger na hindi kasing sikat na mga superstar vlogger natin ngayon. Sila Maharlika, sila Banatbay. Yan yung mga superstar vlogger eh, no? Dito po, pagkatapos po ng hearing na to, dadami na po yung magkakaroon po ng talagang ang status ay gano'n na kasikat dahil po sa inyo. Wala akong nakikitang negative eh. Panay positive nakikita ko diyan. Siyempre, ang negative lang diyan, pwede talaga silang knowing na etong uri ng ating mga congressman, pwede talaga silang i-contempt, di ba? Hindi na bago yan eh. Putya, mga tauhan nga ng Vice President eh. Vice President na yun ha. Pangalawa sa pinakamataas. Tauhan nga ng Vice President eh. Hindi sila natakot na i-contempt eh. Ito pang mga supporter. Supporter vlogger, di ba? Wala silang pananaw na basta yung sa kanila yung ngayon eh. Yung maniga ba? Yan po yung attitude nitong mga congressman natin eh. Yung paniniga. O ano ngayon? Parang sila yung wala na silang konsiderasyon kung hihiyaw tong mga to ng mga human rights. Hihiyaw. Nagtataka lang po ako na pag-usapan yung human rights. Kayo po dyan sa Commission on Human Rights. Ang dami pong pinako-contempt ng ating Kongreso. Wala ba kayong palag? Wala na ba kayong palag ngayon na biglang nawala na yung karapatan o para lang talaga sa rebelde? Kayong mga Commission on Human Rights, para lang ba talaga kasi sa mga rebelde? Pag rebelde lang ba yung hinuhuli? Pag rebelde lang ba yung nawawalan ng karapatang pantao, nalalabagan ng karapatang pantao, doon lang kayo may say? Ang dami pong pinakulong ng Quadcom, ang dami po, hindi po kayo nagre-react. Kasali ka ba sa pinatawag? Hindi po. Wala ako. Hindi ako masaya dahil wala ako. Tuwan-tuwa ako dahil hindi kasi ang laki po ng posibilidad na makontempt ka eh. Yeah, syempre, mas gusto mo na laya ka, di ba? Anyways, para may mag-live din sa kanila. Malamang bawal sila mag-live dun eh. Mabuti na rin yung merong mga tagalabas na para may mag-live pa rin. Anyways, sinasabi ko nga, paurong po yung ating House of Representatives, no? Yung paniniga ninyo, wala na eh. Parang na sa kanila eh. Yung kumbaga, yung nasa aura na pag nanalo kaya tang congressman, naroon na yung magiging astig ka na rin at walang pakundangan. Yun yung right term, no? Walang pakundangan. Wala kang sinasanto, wala sila, no? Kasi narinig ko yun sa sinabi kay Crealdo eh, na dito ka magmatapang. Ngayon nyo po hamunin. Kasi mga sundalo, mga militar, mga pulis, militar, may mga, hindi po sila sanay ng ng makipagdakdakan. Sabihin nyo po yan sa mga vlogger. Tiyak, makakarinig kayo kahit patayin nyo na mic. Yung mga sinasabi nyo magmatapang, sabihin nyo po sa mga vlogger. Okay. Alam po ninyo, paurong po ang Pilipinas pagdating po dito sa ating pananaw kung yan sa mga fake news. Ang nagpauso lang naman ng magsalita ng fake news, dati naman wala niyan eh, di ba? Dati naman hindi naman uso yung termino. Tapos dito kasi sa Pilipinas, dahil hindi na nila matalo yung mga vlogger,
ng mainstream media, mas pinaniniwalaan na yung vlogger. Sila na yung nagsabi, fake news naman yung mga vlogger na yan. Naniniwala ba, ikaw ba Badong, naniniwala ka na may fake news talaga? May nananadya talagang fake news? Meron. Meron po talaga nananadyang fake news. At karamihan nasa kabilang kampo. Nagtataka nga ako sa inyo. Sino po ba, ito tanong ko sino po ba ang nagtatawag na magnanakaw si BP Sara? Sino po ba nagsabi na kriminal yung mag-ama? Sino po yung nagsabi na, di ba? Sila po yung paulit-ulit dyan. Sila yung akusan na magnanakaw si BP Sara. Sa tingin nyo ba tama yun? Kaya lang, dahil wala silang kredibilidad, yun kasi yung pagkakaiba Usapin po to ng kredibilidad. Kahit na magsalita, yung mga vlogger na mga ano yung right term, political term, intelligent deprived. Kahit po magsalita yung mga intelligent deprived na vloggers. Para saan? Di po ba? Nakita niyo po ba kami na nag-react sa mga bugok na mga vlogger na kalaban? Tandaan po natin, ito pong pagbablog. Kami po, hindi nila sinasalang-alang Kami pong mga vlogger, content po ang importante sa amin. Yung sinasabi nyo nagpapakalat ng fake news, pwede nyo rin kasing i-consider yung investigasyon nyo na tama yun, no? Nasa tama sila. Kung may nagbabayad dyan na pogo at may nagbabayad na narko, kasi patutunayan nyo dapat yung akusasyon nyo na yan. Kung may mapatutunayan kayo na drug lord na nagbabayad kay Banat Bay, drug lord na nagbabayad kay Joy Cruz, drug lord na nagbabayad dito kay Glenn Chong. Pwede. Di ba? Pero yung sasabihin ninyo na fake news dahil sa mga sinasabi nila, sino po kayo para magsabi na fake news o hindi ang isang balita?